Nag-prawning at nagluto nga ako mga mare ng ginataang tilapia na may mustasa. Magandang araw, another day, another mini vlogs. Bali ito mga mare ang mga naging kaganapan nung nakaraang araw dito sa aming kubo. Yes po mga mare, tama po, nung nakaraang araw pa nga nangyari ang video na ito. Medyo napapaguran nga ako mga mare nung mga nakaraang araw, kaya naman ngayon nga lang ako makakapag voice over. Huy. Ewan ko ba mga mare kung bakit nung mga nakaraang araw ay parang ubos na nga ang aking energy. Kaya naman mga mare, mas pinipili ko na nga lang magpahinga kaysa naman ay i-pressure ko nga yung aking sarili. Anyway, at dahil ilang araw na nga kami mga mareng nasa bahay lang, ay sabi ko nga kay mister ay pumunta nga kami dito sa aming kubo. At dahil maglilinis nga ako mga mare nitong ipunan namin ng mga tubig. Tagulan na naman kasi mga mare, kaya naman ay kapag nga hindi umuulan ay pinipilit ko nga na makapag-ipon ako ng mga tubig. Lumalabo kasi mga mare ang tubig namin kapag ganitong maulan nga at talaga namang hindi nga mapakinabangan. Marami din naman akong ginagawa mga mare sa araw-araw. Ang hindi ko na nga lang talaga maisingit ay yung ganitong pagbo-voice over. Hanggat may storage pa nga mga mare ang aking cellphone ay talaga namang nag-iipon nga lang ako ng video at pag sinipag ay saka nga ako mag-i-edit. At dini naman mga mare ay nilinis ko na rin itong lagayan ko ng tubig na ginagamit ko para sa pagluluto. Dahil sabi ko nga mga mare ay napapalimit na nga ang ulan dito sa amin sa Quezon, kaya naman ay talagang pinipilit ko na lagi akong merong malinis na tubig dito sa aming kubo. Lalo na ngayon mga mare, lagi nga kaming may patarbaho dito sa aming taniman, kaya naman ay ito nga lagi ang aking kailangan. At pagkatapos ko namang maglinis mga mare nitong ipunan ko ng mga tubig ay ito at nagluto naman ako para sa aming pananghalian. Bali meron nga ako dito mga maring na iprito na tilapia at gagataan ko ito na may lahok na dahon ng mustasa. At habang nagluluto nga ako dyan mga mare ay talaga namang si mister nga ay napakasarap nga ng tulog dito. At pagkatapos ko namang magluto mga mare ay prepare ko na nga itong aking pagkain. Sinong mga nakaka-calorie deficit dyan mga mare at talagang alam kong makaka-relate nga dito sa aking ginagawa. Talaga namang lahat ng kakainin nga natin mga mare ay kailangan ay natitimbang dahil kailangan ay pasok nga sa ating calorie intake. At pagkatapos nga namin mga maring kumain at nakapagpahindag na nga kami ay ito at bumalik nga ako sa aking ginagawa at nagpuproni nga ako dito ng mga sanga na hindi na nga kailangan. Kailangan kasi mga maring matanggal itong mga sanga na wala nang pag-asang bumunga para naman ay lumuag nga dito sa loob ng trellising. Para naman yung mga i-apply nga natin dito mga maring fertilizer at foliar ay sa taas na nga mag-focus. Sobrang baba nga mga mare ng presyo ng eggplant ngayon ay talaga namang hindi na nga namin ni Mr. maisip na iupa ang mga ganitong gawain. Kaya rin ng Diyos mga mare, kahit paunti-unti ay talaga namang matatapos ko rin nga ito. Pagpasensyahan nyo na nga mga mare kung meron nga kayong naririnig na ingay dahil habang nagvo-voice over nga ako ay talaga namang napakaulan nga dito sa aming lugar. Malinis naman mga mare itong aming taniman na ito dahil nung nakaraan nga at medyo mahal pa ang presyo ay talaga namang iniupa na nga namin ito. Kung mapapansin nyo nga mga mare ay ako lang ang nagpo-proning nung araw na ito dahil meron ngang ibang ginagawa si Mr. Dahil sobrang taas na nga mga mare nitong aming eggplant ay nagdadagdag na nga si Mr. ng trellising. Anyway, di ba sabi ko mga mare sa inyo ay malimit na nga ang pagulan dito sa amin sa Quezon, kaya naman ay sobrang nakakaawa nga yung mga taong nagtanim ng eggplant sa kanilang mga tubigan. Dahil itong eggplant mga mare kapag nasusobrahan na nga sa tubig ay talagang hindi na rin naman maganda. At di naman mga mare nung sobrang init na nga ng sikat ng araw ay pumunta muna kami sa bahay ni na Christian. At ito nga mga mare yung isang tiga-harvest nga namin ng eggplant. Titingnan na rin namin mga mare yung ibinenta nga sa amin na bisirong kalabaw. Mabuti na lang talaga mga mare dahil kahit papaano ay meron nga kami ni Mr. na ipon. Sabi ko nga mga mare kay Mr. ay napakaganda din nga nung kahit papaano ay nagtatabi nga kami para naman kapag ganitong biglaan nga ay talagang meron nga kaming makukuha. At ito na nga mga mare si Jana, talaga namang napakaganda nga ng aming naipangalan sa kanya. O siya, hanggang dito na lang mga mare. Maraming salamat. Stay safe. God bless. Bye. Bukas ulit.